Kumusta? Ako si Ashley. Ang pag-uusapan natin ngayon sa video na to ay patungkol sa nihilism. Pero hindi ito yung typical na usapang nihilism dahil hinaluan ito ng Filipino twist. Kapag sinabi nating nihilism, ano yung unang pumapasok sa isipan mo? If I would take a guess, ang iniisip mo siguro ay meaningless na universe. O baka naman walang saysay ang ating buhay. O baka uli, wala. Pero ano mo yung nihilism? Ang nihilism ay nagmula sa salitang Latin na nihil na nangangahulugang nothing. According to the Internet Encyclopedia of Philosophy, nihilism is the belief in an absolute nothing. Sa madaling salita, wala talaga. Para mas maintindihan pa natin kung ano yung nihilism, subukan nating ilagay sa Filipino context. O subukan nating bigyan ng meaning ang mga meaningless na sinasabi nila. May dalawa akong analogy. Ang nihilism sa kanto, bawal umihi dito, at ang nihilism sa gitna ng EDSA. I-imagine mo, isang dayuhan na bumisita sa Pilipinas para magbakasyon. Tapos, sa tuwing naglalakad ka sa mga kanto o naglalakad ka mismo sa NAIA, ay palagi kang nakakita ng sign na bawal umihi dito. Magtataka ka na lang at mapapatanong kung bakit what is the ontological status of bawal umihi dito. Para sa'yo, it's linguistic puzzle. Na para bang si Fyodor Dostoevsky ang sumulat pero Pilipino siya. Para sa foreigner, the sign is meaningless dahil hindi nga naman nila ito naintindihan. Pero hindi porket meaningless na agad ito ay wala na agad itong saysay, walang purpose o wala talaga. Sabi nga ni Aristotle, potentiality is the capacity for change that creatures and entity possess, while actuality is the realization of their potential. Sa madaling salita, kailangan nating i-associate ang potential meaning sa actual meaning para maintindihan natin ang isang bagay. Ganito yan. Potential meaning, sign on a wall. At ang actual meaning naman nito ay, kuya, wag dito, hindi ito banyo. Dito natin makikita na ang meaningless ay subjective. Ang sign na bawal umihi dito ay nonsense sa isang German tourist pero life-saving sa may-ari ng tindahan sa kanto. Hindi porket walang meaning ang universe ay meaningless na agad dito. Siguro, try nating lumayo. Baka naman kasi tayo mismo yung gagawa ng sariling meaning natin, hindi mismo yung universe. Isa pa, may experience rin natin maging nihilist kung isa tayo sa mga commuter na na-stuck na sa traffic ng EDSA. Ang maka-experience ng traffic sa EDSA ay canon bed bilang Filipino commuter na para bang mga sardinas kayo at siksikan at sumisigaw pa yung konduktor ng 10 pa, kaya pa 10. Mapapasabi ka lang talaga na bakit o gigising ng alas 5 ng umaga para lang ma-stop sa traffic? Para sa sahod? Para sa promotion? Sa dulo naman, lahat tayo ay mamamatay lang din. For sure, kung Pilipino lang si Nish, sasabihin niya siguro na God is dead and the jeepney driver killed him. Pero ang gusto ko lamang sabihin dito na siguro likas na sa atin na maghanap ng meaning. Nasa nature na ng mga tao na maghanap ng mga bagay na nagpapasaya sa kanila. Para sa akin, wala naman talagang grand meaning ang universe at lahat tayo ay accidental stardust lamang. Ibig sabihin, hindi rin mahalaga yung mga bagay na nakakahiya mong nagawa sa buhay mo. When mas imagine na baka naman yung purpose na hinahanap natin sa meaningless universe ay paghahanap na mismo ng purpose sa meaningless universe. Kaya minsan, mapapasabi ka na lang talaga na bahala na. Kaya nga para sa akin, ang nihilism is the ultimate bahala na. Instead na stressin mo ang sarili mo sa paghahanap ng meaning kung bakit may traffic, why not mag-go with the flow ka na lang? Kung tatanungin ako kung ang nihilism ba ay good or bad, ay in between ito. The concept of nihilism itself is often associated with extreme pessimism and radical skepticism that condemn our existence. Despite this, nihilism can also help us to discover our inner deep self. Nasabi ko ito dahil mas nakikilala pa natin ang sarili natin sa tuwing nagmumuni-muni tayo at sa tuwing kine-question natin kung bakit nga ba ako nandito? Tandaan, we must accept that living in meaningless is not the worst thing that we can experience. Siguro kung hindi mo pa mahanap ang meaning mo ngayon ay baka naman bukas o sa mga susunod na araw ay makita mo rin kung gaano kakahalaga. Kasi wala naman talagang forever. Lahat ay temporary lamang. Kaya sigurado ako na mahanap mo rin ang iyong halaga. Hindi pa ngayon pero baka naman bukas o sa mga susunod na araw. Kaya nga in the end, we're all foreigners and commuter. If nothing matters, then nihilism is a gift that can lead us to freedom. O ang sinabi pa ni Albert Camus na bahala na nga.